Nagising ako mula sa 5 buwang dilim, tanging para matuklasan na ang asawa ko ang arkitekto ng aking kamatayan. Habang nakaratay ako, ninanakaw niya ang aking yaman kasama ang kanyang kabit. Akala nila ay tapos na ang reyna, pero nagkakamali sila. Magpapanggap akong mahina hanggang sa makuha ko ang lahat ng sa akin. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang traidor? O mananatili ka na lang bang biktima? Hayaan mo na siya, Sienna. Isang bangkay na lang naman siya na humihinga. Sayang lang ang bawat sentimong ginagastos ko para panatilihing buhay ang makinang iyan. Kung hindi ko lang kailangan ang pirma niya para sa Illustre Group, matagal ko na siyang hinayaang mabulok sa ilalim ng lupa. Ang boses na yon. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa tuwa. Ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Gusto kong imulat ang aking mga mata. Gusto kong isigaw ang pangalan niya at itanong kung bakit. Bakit, Marco? Bakit pagkatapos ng 10 taon ng pagsasama, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para iangat ka mula sa hirap, ganito ang isusukli mo sa akin? Nararamdaman ko ang bawat patak ng gamot na dumadaloy sa aking mga ugat. Malamig at malapot. Amoy ng antiseptiko at kamatayan ang pumupuno sa aking pangamoy. Sa gitna ng kadilimang ito, ang aking kamalayan ay gising na gising. Naalala ko ang gabing iyon, ang ulan, ang pagkawala ng kontrol sa preno, at ang huling tingin ni Marco sa akin bago tumama ang kotse sa malaking puno. Akala ko ay takot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang na-realize, iyon pala ay ang kislap ng isang plano. Huwag kang mainipin, mahal ko. Malambing na sagot ng isang babae. Si Sienna, ang aking pinagkakatiwalaang sekretarya. Kaunting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang lahat, wala nang makakahadlang sa atin. Kahit ang anak ninyong si Paulo, kontrolado na natin. Naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking kamay, ang kamay ni Marco. Ngunit hindi ito haplos ng pag-ibig. Naramdaman ko ang paghila niya sa aking wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo ng aming sumpaan ay pilit niyang tinatanggal sa aking namamanhid na daliri. Masyadong mahalaga ang brilyanteng ito para manatili sa isang babaeng wala ng silbi. Bulong ni Marco. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking pisngi, sapat na para manginig ang aking buong pagkatao sa loob ng aking paralisadong katawan. Sa gitna ng aking paghihinagpis, bumukas ang pinto ng silid. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng isang nurse. Sir Marco, pasensya na po sa istorbo. Wika ng nurse, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Tungkol po ito sa mga naiwang gamit ng yumaong Don Roberto Ilustre. Kailangan na po nating ayusin ang mga papeles para sa paglilipat ng kanyang mga ari-arian sa inyong pangalan dahil wala na pong ibang tagapagmana kundi ang inyong asawa na nasa ganitong kalagayan. Don Roberto, ang aking ama, ang aking mundo ay tila muling gumuho sa isang mas malakas na pagsabog. Patay na si Papa? Kailan? Paano? Wala akong narinig na kahit anong balita habang nakakulong ako sa kadilimang ito. Ang huling alaala ko kay Papa ay ang kanyang babala tungkol kay Marco, ang kanyang pag-aalala na baka pera lang ang habol ng lalaking pinili kung pakasalan. At ako, sa aking katigasan ng ulo, ay tinalikuran ng payo ng aking ama para sa isang ilusyon ng pag-ibig. Sige, susunod ako sa opisina, sagot ni Marco. Ang boses niya ay walang bahid ng pighati. Sienna, lumabas na tayo. Nakaka-suffocate ang amoy ng may sakit dito. Narinig ko ang pag-alis nila, ang tunog ng pagsara ng pinto na tila isang hatol ng kamatayan. Doon, sa katahimikan ng aking kwarto, sa gitna ng ugong ng mga makinang nagpapanatili sa aking hininga, unti-unti kong naramdaman ang pagbalik ng lakas sa dulo ng aking mga daliri. Isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Bakit ako pa ang naiwan sa dilim?
habang ang mga taong binuo ko ay sila pang sumisira sa akin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Kung ang aking katawan ay naging bilangguan, ang aking galit ang magiging susi para lumaya. Pinilit kong igalaw ang aking talukap sa bawat segundo ang imahe ng mukha ni Paulo at ang alaala ng aking ama ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hanggang sa dahan-dahan, sa gitna ng malamig na silid na yon, isang manipis na liwanag ang pumasok sa aking paningin. Ang aking unang nakita ay hindi ang langit, kundi ang kawalan ng singsing sa aking daliri. Ang bakas ng puti sa aking balat kung saan dati ay nakasuot ang aking sumpaan. Marco, Sienna, ang aking isip ay bumigkas ng mga pangalang dati ay mahal ko, pero ngayon ay lason sa aking dila. Maghanda kayo, dahil ang reynang inakala ninyong patay na ay nagising na para bawiin ang lahat. Eksaktong sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse para tingnan ang aking swero. Nakita ko ang kanyang gulat nang mapansin niyang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi bilang isang pasyenteng walang malay, kundi bilang isang babaeng punong-puno ng paghihiganti. Diyos ko, gising ka, Mambela. Ang sigaw ng nurse na tila isang kulog sa aking pandinig. Ngunit bago pa siya makatawag ng saklolo, pilit kong iginalaw ang aking tuyong labi para bumulong ng isang salita. Isang babala na para lamang sa akin. Wag mong sasabihin sa kanila. Ang takot sa mga mata ni Elena, ang nurse na nakatuklas sa aking paggising, ay tila isang salamin ng sarili kong kalagayan. Hawak ko ang kanyang braso nang mahigpit. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Hindi ko ito ginawa para saktan siya, kundi para kumapit sa kaisa-isang pagkakataon na mayroon ako. Sa loob ng 5 buwang pagkakakomatose, natutunan ko ang isang masakit na katotohanan. Sa mundong ito ng mga ilustre, ang pera ni Marco ang nagpapatakbo kahit sa mga taong dapat ay nagliligtas ng buhay. Elena, pakinggan mo ako. Bulong ko. Ang boses ko ay basag at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Huwag mong ipapaalam kay Marco, nagising na ako ng tuluyan. Sabihin mo na bahagya lang akong nagmulat at tila wala sa sarili. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ang buhay ko at ng anak ko ang nakataya rito. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Alam kong iniisip niya ang kanyang trabaho, ang kanyang seguridad. Ngunit nang makita niya ang mga luha sa aking mga mata, mga luhang hindi para sa sarili ko, kundi para sa hustisya ng aking ama, ay dahan-dahan siyang tumango. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan namin sa gitna ng amoy ng gamot at puting pader ng ospital. Hindi nagtagal, narinig ko muli ang mga hakbang na kinamumuhian ko. Ang tunog ng mamahaling sapatos ni Marco sa tiles ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng aking natitirang oras. Pumasok siya, kasama si Dr. Santos, ang doktor na alam kong binabayaran niya para manatiling tulog ang aking kaso. Gising na ba talaga siya, Elena? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagkukunwari, tila isang nag-aalalang asawa, ngunit ramdam ko ang tensyon sa bawat salita. Pinanood ko sila mula sa ilalim ng aking mga talukap na bahagyang nakabukas. Pinilit kong patayin ang kislap ng talino sa aking mga mata. Pinilit kong magmukhang isang taong nawala na ang katinuan. Ma'am Bella? Tawag ni Elena habang sinusuri ang aking swero. Gising po ba kayo? Dahan-dahan kong iginalaw ang aking ulo. Tumingin ako sa kisame ng walang anumang emosyon. Nang dumapo ang tingin ko kay Marco, hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinumbatan. Sa halip, hinayaan ko ang isang laway na tumulo sa gilid ng aking labi at tumawa ako. Isang tawa na walang saysay. Tila isang bata na nakakita ng laruan. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko ay malat at matigas.
Bakit ang itim ng anino mo? Bakit may dugo sa kamay mo? Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Marco. Umatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot o marahil ay sa pandidiri. Marco, anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Doktor Santos habang kinukuha ang aking pulso. Mukhang nagkaroon ng malalang trauma ang kanyang utak dahil sa aksidente at sa tagal ng pagkakakoma. Paliwanag ni Elena, ayon sa aming napagkasunduan. Hindi niya makilala ang paligid niya. Tila bumalik siya sa pagiging bata. O mas malala pa, tila nawala na siya sa tamang pag-iisip. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marco. Nakita ko ang isang mapait na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi nang lumingon siya kay Dr. Santos. Para sa kanya, ang aking pagkabigo ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa aking pagkawala. Ang isang tao na nawalan ng kontrol ay madaling manipulahin. Ang isang tao na nawalan ng isip ay hindi kayang magtanggol sa sarili sa harap ng batas. Mabuti na rin siguro ito, bulong ni Marco. Sapat na para marinig ko. Mas madali siguro ang lahat kung ang asawa ko ay nawalan ng lahat ng malay at hindi na alam kung ano ang nangyayari. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang mga kamay ay parang malamig na bakal na dumadampi sa aking balat. Gusto kong kagatin ang kanyang kamay. Gusto kong duraan ang kanyang mukha. Ngunit nanatili akong nakatitig sa kawalan. Hinayaan ko siyang maniwala na nakuha na niya ang gusto niya. Huwag kang mag-alala, Bella, sabi niya sa isang malambing ngunit nakakangilong boses. Alagaan ka namin. Dito ka lang sa dilim habang tinatapos ko ang sinimula ng tatay mo. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa side table. Ito ang mga dokumentong kailangan niya. Ang paglilipat ng lahat ng ari-arian ng Illustre Group sa kanyang pangalan. Nakita ko ang pirma ng aking ama sa ilalim, ngunit alam kong peke iyon. Isang huwad na dokumento para sa isang huwad na lalaki. Nang umalis sila ni Dr. Santos para mag-usap sa labas, naiwan kaming dalawa ni Elena. Mabilis kong ibinaling ang aking tingin sa folder. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng giyera. Elena, kailangan kong makita ang mga papel na yan. Utos ko. Ang aking boses ay bumalik sa pagiging matalas. Nanginginig na kinuha ni Elena ang folder at ipinakita sa akin. Binasa ko ang bawat salita, bawat kondisyon. Doon ko natuklasan ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang plano. Hindi lang ang kumpanya ang kukunin niya. Nakasaad sa dokumento na dahil sa aking mental incapacity, si Marco ang magiging solong guardian ni Paulo at may karapatan siyang ilayo ang anak ko sa akin kung ituturing niyang banta ako sa bata. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib, ang aking anak, ang aking maliit na Paulo. Gagamitin niya ang sarili kong anak laban sa akin. Ganito na lang ba? Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking kamay na wala ng singsing. Pagkatapos mong patay ng tatay ko, kukunin mo rin ang anak ko. Isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa labas. Ang boses ng isang matandang babae na puno ng awtoridad at kasamaan ang pumuno sa pasilyo. Si Doña Imelda, ang aking biyenan. Ang babaeng kailanman ay hindi ako tinanggap dahil sa aking yaman na hindi niya mapantayan. Nasaan ang baliw na yan? Sigaw ni Doña Imelda. Gusto kong makita kung totoo ngang wala na siyang silbi bago natin siya itapon sa mental hospital. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala ang kumpanya at ang anak ko ang nakataya. Balak nilang ipakulong ako sa isang institusyon kung saan wala nang makakarinig sa aking mga pagsigaw. Tumingin ako kay Elena. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Mabilis kong ibinalik ang aking tingin sa kisame at muling nagsuot ng maskara ng isang taong walang katinuan. Sa loob ng aking isipan, isa lang ang aking panalangin. Papa, bigyan mo ako ng lakas.
Dahil simula ngayong araw, ang reynang ito ay matututong lumaban sa putikan. Pinihit ang hawakan ng pinto. Pumasok ang babaeng may pusong bato. Handang tapakan ang aking pagkatao. Pero hindi niya alam, ang babaeng nakahiga sa harap niya ay hindi na ang Bella na madaling saktan. Ang Bella na ito ay may lason na sa bawat hininga. Doon siya sa dulo, sa kwartong bodega sa itaas. Doon siya nararapat, malayo sa paningin ng mga bisita. Ayaw kong mabahiran ng kamalasan ng baliw na yan ang reputasyon ng pamilya Valderrama. Ang boses ni Doña Imelda ay tila latigo na humahagupit sa aking pandinig habang inililipat ako mula sa ambulansya patungo sa loob ng aming mansyon. Ang mansyong ito, ang mansyong itinayo ng pawis at dugo ng aking ama, ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at marmol. Nararamdaman ko ang bawat pagyanig ng wheelchair habang tinatahak namin ang pasilyo. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng jasmine na paborito ni Papa ay wala na. Pinalitan na ito ng matapang at masangsang na pabango ni Sienna na nanunuot sa bawat sulok ng bahay. Pinanatili kong nakatitig ang aking mga mata sa kawalan. Walang kurap, walang buhay. Ngunit sa loob ko, ang bawat hakbang ng mga katulong at ang bawat tawanan ni na Marco at Sienna ay tila mga anino na sumasakal sa aking hininga. Dahan-dahan naman, Manang Rosa, sita ni Marco sa aming matandang katulong. Baka lalong maalog ang utak niyan, mahirapan tayong papirmahin sa susunod na buwan. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Manang Rosa sa hawakan ng aking wheelchair. Si Manang Rosa, ang tanging tao sa bahay na ito na nagmahal sa akin simula pagkabata, bukod kay Papa. Naramdaman ko ang isang mabilis na pisil niya sa aking balikat. Isang lihim na mensahe ng pakikiramay na pilit kong hindi tinugunan para sa aming kaligtasan. Nang makarating kami sa itaas, sa dulo ng madilim na pasilyo, bumukas ang pinto ng isang maliit at maalikabok na silid. Dati itong imbakan ng mga lumang kagamitan, malayo sa marangyang master's bedroom na pinagsaluhan namin ni Marco. "Leave us for a moment," utos ni Marco kay Manang Rosa. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Manang Rosa palabas at ang marahas na tunog ng pagsara ng pinto. Nanatili ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikang puno ng banta. Naramdaman ko ang presensya ni Marco na lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at pilit na iniharap ang aking mukha sa kanya. "Bella, alam kong naririnig mo ako sa loob ng magulo mong isipan." Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta ng kamatayan. "Sayang ang ganda mo. Kung naging masunurin ka lang sana at hindi masyadong naging matalino, baka hanggang ngayon ay reyna ka pa rin sa bahay na ito. Pero ngayon, isa ka na lang dekorasyong kailangang itago." Binitiwan niya ako ng may pandidiri. Naglakad siya patungo sa bintana at binuksan ang kurtina. Hinayaang pumasok ang huling sinag ng papalubog na araw. Sa sandaling iyon, pumasok si Sienna. Nakasuot siya ng aking kulay rosas na silk robe, ang robe na regalo sa akin ni Papa nung huling kaarawan ko. Ang hapdi sa aking dibdib ay tila apoy na naglalayab. Ang bawat hibla ng telang iyon ay may alaala ng pagmamahal ng aking ama. Pero ngayon ay dinudungisan ng babaeng kumuha ng lahat sa akin. "Marco, darling, tama na ang pakikipag-usap sa pader," wika ni Sienna sabay yakap sa braso ni Marco. "Hayaan mo na ang mga katulong ang mag-asikaso sa kanya. May reservation tayo sa paborito mong restaurant, remember?" "Oo nga pala. Let's go," sagot ni Marco habang hinahalikan si Sienna sa noo. Sa harap mismo ng aking mga mata na inakala nilang walang nakikita. Nang tuluyan na silang lumabas at marinig ko ang paalis na sasakyan sa baba, dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa maliliit na gamit sa loob ng silid. Doon, sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang unan na dati ay gamit ni Papa sa kanyang library. Tila may humihila sa akin na hawakan iyon.
Pinilit kong igalaw ang aking katawan. Ang bawat kalamnan ko ay tila kinakalawang sa tagal ng hindi paggamit. Dahan-dahan akong tumayo mula sa wheelchair. Nanginginig ang aking mga binti. Ang aking puso ay tila sasabog sa kaba. Sa bawat maliit na kaluskos sa labas ng pinto, tila tumitigil ang aking mundo. Nakarating ako sa unan. Nilapitan ko ito at niyakap ng mahigpit. Amoy ng tabako at lumang libro, ang amoy ni Papa. Doon ko naramdaman ang isang matigas na bagay sa loob ng punda. Mabilis ko itong binuksan. Isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa loob. Ang sulat kamay ay magulo. Tila isinulat sa gitna ng pagmamadali at takot. Kilala ko ang bawat kurba ng mga titik na yon. Kay Papa ito. Bella, anak, kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa gamot na ibinibigay ni Marco. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hanapin mo ang itim na notebook sa ilalim ng sahig ng aking library. Doon nakatago ang katotohanan tungkol sa aksidente mo at tungkol sa unti-unting pagpatay nila sa akin. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang aking hinala ay totoo. Hindi lang ako ang biktima. Si Papa ay pinatay din nila sa ilalim ng sarili naming bubong. Ang bawat luhang pilit kong pinigil ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ngunit ang aking pagdadalamhati ay naputol nang marinig ko ang marahang pagpihit ng hawakan ng pinto. Isang tao ang papasok. Mabilis kong itinago ang papel sa loob ng aking damit at bumalik sa wheelchair. Ipinikit ang aking mga mata at ibinalik ang maskara ng kamatayan. Sino ang pumasok? Si Marco ba na bumalik dahil may nakalimutan? O ang malupit na si Doña Imelda na handa akong saktan habang walang nakakakita? Ang tunog ng yabag ay papalapit sa akin. Isang malamig na kamay ang dumampi sa aking noo. Isang bulong ang narinig ko sa aking tabi. Isang boses na hindi ko inaasahan. Ma'am Bella, alam kong gising ka. Tulungan mo akong iligtas si Paulo. Ma'am Bella, pakiusap. Alam kong hindi ka tuluyang nawala. Nakita ko ang kislap sa iyong mga mata nang iuwi ka rito. Tulungan mo akong iligtas ang anak mo. Si Paulo ay unti-unting namamatay sa takot sa pamamahay na ito. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang mukha ni Manang Rosa ay puno ng luha. Ang mga kulubot sa kanyang balat ay tila mga ukit ng hirap at pasakit na dinala niya habang wala ako. Siya ang nag-alaga sa akin at siya rin ang nag-aalaga kay Paulo habang ako ay nakaratay sa ospital. Sa sandaling ito, ang maskara ng aking pagkabaliw ay panandaliang natanggal. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang aking boses ay isang pagsusumamo na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Nasaan ang anak ko, Manang? Nasaan si Paulo? Bago pa siya makasagot, isang matinis at malungkot na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Tumatagos sa mga dingding ng mansyon hanggang sa aking madilim na silid. Ang boses ni Paulo. Ang boses ng aking munting anghel na dati ay puno ng tawa. Ngayon ay tila isang sugatang ibon na humihingi ng saklolo. Ang bawat hagulhol niya ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking puso. Gusto kong tumalon mula sa wheelchair. Gusto kong takbuhin ang bawat baitang ng hagdan at yakapin siya ng mahigpit. Ngunit pinigilan ako ni Manang Rosa. Huwag, ma'am. Kapag nakita nilang maayos ka, lalo nilang ilalayo sa iyo ang bata. Pinaniniwala nila si Paulo na ikaw ay isang halimaw, na ang kanyang ina ay baliw at sasaktan siya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw siyang palapitin sa iyo ni Doña Imelda. Bulong ni Manang Rosa habang mabilis na pinapahira ng kanyang mga luha nang marinig ang paparating na mga yabag sa pasilyo. Mabilis akong bumalik sa aking posisyon. Pinatigas ko ang aking mukha, itinungo ang aking ulo at hinayaang bumagsak ang aking mga balikat. Ang aming pag-uusap ay tila isang panaginip na mabilis na naglaho nang bumukas ng marahas ang pinto. Si Sienna.
Hindi na niya suot ang aking robe, kundi isang mamahaling damit na alam kong binili gamit ang pera ng aking ama. Sa kanyang likuran, hila-hila niya ang isang 7 taong gulang na bata. Si Paulo, ang aking munting Paulo, ay mukhang payat. Ang kanyang mga mata ay mapupula sa kaiiyak at ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Tingnan mo, Paulo, wika ni Siena, ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason habang itinuturo ako. Tingnan mo ang nanay mo. Sabi ko sa'yo, di ba? Wala na siyang kilala. Isa na siyang malaking basura na nakaupo lang dyan. Gusto mo bang lumapit sa kanya? Baka kagatin ka niyan. Mama, bulong ni Paulo. Ang takot sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin ay sapat na para durugin ang aking kaluluwa sa 1,000,000 piraso. Ang sarili kong anak ay takot sa akin. Ang sarili kong dugo at laman ay naniniwala sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing, anak, ako ito. Narito si mama. Pero kailangan kong manatiling estatwa. Kailangan kong panoorin ang aking anak na dahan-dahang umatras at kumapit sa binti ni Siena, ang babaeng pilit na pumapalit sa aking pwesto. Manang Rosa, dalhin mo na ang batang ito sa kwarto niya at siguraduhin mong hindi siya lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nakakairita ang boses niya. Sumasakit ang ulo ko. Utos ni Siena nang may kasamang marahas na pagtulak kay Paulo. Nang mabuwal ang bata sa sahig, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa matigas na kahoy. Sa sandaling iyon, ang aking galit ay umakyat sa aking lalamunan, tila isang bulkang mayon na handang sumabog. Halos maigalaw ko ang aking kamay para saktan si Siena, ngunit ang mga mata ni Manang Rosa ay nagbababala. O ano pang tinitingin-tingin mo, Manang? Singhal ni Siena. Bilisan mo. At ikaw, Bella, mabulok ka rito. Bukas, darating ang mga social worker. Ipapakita namin sa kanila kung gaano kakadelikado para sa bata. Para tuluyan ng mapunta kay Marco ang legal guardianship. At pagkatapos niyon, itatapon ka na namin sa lugar na nararapat sa iyo. Tumawa siya ng mapait. Bago tuluyang lumabas, iniwan ang silid na puno ng amoy ng kanyang pabango at ang aming pighati. Nang muling tumahimik, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang aking mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking katawan ay wala sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko bilang isang ina. Hinayaan nila akong mabuhay para lang saksakin ako ng paulit-ulit gamit ang aking anak. Ginamit nila ang kawalang malay ni Paulo para gawin siyang sandata laban sa akin. Hindi ito ang dulo, Siena. Marco, bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay puno ng sumpa. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang lahat. Pero hindi ninyo alam, ang isang inang inalisan ng karapatang yakapin ng kanyang anak ay mas mapanganib kaysa sa anumang bagyong darating sa buhay ninyo. Kinuha ko ang maliit na laruan ni Paulo na nalaglag sa sahig nang itulak siya ni Siena, isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Niyakap ko ito sa aking dibdib. Dinarama ang init na naiwan ng kanyang maliliit na kamay. Ganito na lang ba ang matitira sa akin? Isang pirasong kahoy at mga alaalang unti-unting pinapatay ng kasinungalingan. Hindi. Bukas, sa pagdating ng mga social worker, kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Kailangan kong itaya ang lahat, kahit ang sarili kong katinuan, para lang mapatunayan na ako pa rin ang reyna ng buhay ni Paulo. Ngunit paano kung sa aking pagtatangka ay lalo lang nilang mahanap ang dahilan para ilayo siya sa akin ng tuluyan? Paano kung ang aking paglaban ang mismong maging mitya ng aming pagkakalayo habang buhay? Lumalim ang gabi at tuluyang nilamon ng kadiliman ang buong mansyon. Sa tulong ni Manang Rosa, na palihim na nag-iwan ng isang lumang cellphone sa ilalim ng aking unan, kaninang umaga,
Bago siya pinalabas ni Sienna, nagawa kong magpadala ng isang maikling mensahe. Isang mensahe para sa tanging taong alam kong hindi kailanman mabibili ng yaman ni Marco. Si Attorney Leandro, ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado ni Papa. Tiniyak kong tulog na ang mga demonyong umaangkin sa aking bahay. Dahan-dahan akong tumayo mula sa lumang kama. Ang malamig na sahig ay tila yelo na tumagos sa aking mga paa. Ngunit ang apoy ng paghihiganti sa aking dibdib ay sapat na para magbigay sa akin ng init. Suot ang isang manipis at kupas na bestida. Maingat kong tinahak ang hagdan pababa, patungo sa likod bahay. Walang kahit anong salita ang lumabas sa aking bibig. Tanging ang mabilis na kabog ng aking dibdib, ang aking nararamdaman, habang iniiwasan ang mga liwanag mula sa mga poste ng ilaw sa labas. Sa pinakadulo ng aming hardin, sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan madalas magbasa si Papa noon, nakita ko ang isang figurang nakatayo sa dilim. Pamilyar ang tindig nito. Nang makalapit ako, ang sinag ng buwan ay tumama sa mukha ng isang matandang lalaki na may mapupungay at nag-aalalang mga mata. Bella, anak, garalgal ang boses ni Attorney Leandro nang salubungin niya ako ng isang mahigpit na yakap. Ang yakap na yon ay nagdala ng panandaliang kaluwagan sa aking pagod na kaluluwa. Tila ako isang nawawalang bata na muling nakahanap ng masisilungan pagkatapos ng mahabang bagyo. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ang lungkot ng isang kaibigang nawalan. Tito Leandro, salamat at dumating ka. Bulong ko habang pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Akala nila nabaliw na ako. Akala nila napatay na nila ang katinuan ko kasama ng pagbawi nila sa lahat ng pag-aari natin. Pero gising ako, tito. Gising na gising. Tinitigan niya ako ng maigi, bakas ang awa, ngunit may halong paghanga sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Bella. Noong nakoma ka, sinubukan kong labanan si Marco sa korte para sa kontrol ng Illustre Group, pero masyado siyang tuso. May hawak siyang mga dokumento na may pirma ng iyong ama. Nagbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan at lahat ng doktor na umasikaso sa iyo ay binayaran niya para patunayang wala ka ng kakayahang magdesisyon para sa sarili mo. Ginawa ka nilang bilanggo sa sarili mong pag-iisip. Inilabas ko ang lukot na papel na nakuha ko mula sa unan ni Papa at inabot ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang huling mensahe ng kanyang matalik na kaibigan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nakita ko ang pagtaas ng galit sa kanyang mga mata, ang paghigpit ng kanyang panga na tila nagpipigil ng isang malakas na sigaw. Tama ang hinala ko. Wika ni Attorney Leandro, ang kanyang boses ay naging malamig at seryoso. Bella, kailangan mong maging matatag sa sasabihin ko sa iyo ngayon. Higit pa sa pera at negosyo ang kinuha nila sa pamilya mo. Kinabahan ako. Ang simoy ng hangin ay biglang naging napakalamig. Tila may masamang balitang dala-dala. Hinihintay ko ang kanyang mga susunod na salita. Pinaghahandaan ang panibagong sugat na idudulot nito sa aking puso. Hindi inatake sa puso ang papa mo, Bella. Patuloy niya. Bawat salita ay tila mabigat na bato na ibinabagsak sa aking balikat. Nang mamatay siya, palihim akong kumuha ng private investigator at nagbayad ng isang doktor mula sa labas para suriin ang kanyang labi bago siya i-cremate ni Marco ng madalian. May nakita silang bakas ng lason sa kanyang dugo. Isang uri ng lason na unti-unting sumisira sa puso at nagmumukhang natural na heart attack kapag hindi sinuri ng maigi. Pinatay nila ang ama mo, Bella. Pinatay nila si Papa. Pinatay nila ang nag-iisang taong nagtanggol sa akin. Ang mundong ginagalawan ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang pakiramdam ng kawalan ng hangin sa aking baga ay muling nagbalik. Napakapit ako sa magaspang na katawan ng puno ng mangga upang hindi mabuwal sa lupa. Ang aking ama,
na walang inisip kundi ang kabutihan ko at ng aming pamilya ay namatay na naghihirap sa kamay ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Sa ilalim ng sarili naming bubong, habang ako ay nakahiga sa ospital, unti-unti nilang nilalaso ng taong nagbigay sa akin ng buhay. Ang lahat ng pighati, ang lahat ng pangungulila, ay agad na napalitan ng isang umaalab at purong poot. Wala nang natitirang pagmamahal para kay Marco. Wala na kahit isang patak ng awa. Ang natitira na lang sa aking pagkatao ay ang uhaw para sa katarungan. May ebidensya ka ba, Tito? Tanong ko. Ang aking boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ng isang biktima, kundi ng isang hukom na handang magpataw ng parusa sa mga nagkasala. Kailangan natin siyang makulong. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya kay Papa at sa pagtatangka niyang patayin ako. Nasa isang ligtas na vault ang autopsy report, pero hindi ito sapat para ituro si Marco bilang salarin dahil wala tayong matibay na pruweba kung sino ang bumili at nagbigay ng lason. Paliwanag niya habang mahigpit na hawak ang aking mga balikat. Kailangan natin ng ebidensya mula sa loob ng mansyong ito. Mga resibo, bank transfers, o kahit anong secret files na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Hanggat wala tayo nyon, siya pa rin ang may hawak ng batas. Tumango ako. Alam ko na ngayon ang aking misyon. Ang pagiging baliw ko ang aking magiging pinakamakasalanang sandata. Habang iniisip nilang wala akong alam at isa lamang akong basurang naghihintay ng kamatayan, lalasunin ko ang kanilang mga plano mula sa loob. Hahanapin ko ang bawat dumi na itinago ni Marco. Ngunit ang aming pag-uusap ay biglang naputol. Mula sa gawing itaas ng mansyon, bumukas ang ilaw ng kwarto ni Marco at Sienna. Isang matalim na sinag ng flashlight mula sa mga nagpapatrolyang gwardiya ang nagsimulang maghanap sa gitna ng mga halamanan, dahan-dahang gumagapang patungo sa aming kinaroroonan. Sino yan? May tao ba riyan? Boses ng isa sa mga gwardiya ng pamilya Valderrama. Ang tono niya ay may halong pagbabanta sa gitna ng tahimik na gabi. Tumingin ako kay Tito Leandro. Ang takot ay bumalot sa aming dalawa. Kung mahuli nila akong tahimik at nakikipag-usap sa isang abogado sa labas ng bahay sa ganitong oras, maaaring magbago ang lahat para sa akin at sa laban ko para kay Paulo. Alam kong hindi mag-aatubili si Marco na tapusin ito kung mangyari iyon ngayong gabi. Ang liwanag ng flashlight ay patuloy sa pag-ikot, papalapit ng papalapit sa puno ng mangga. Paano ako makakabalik sa aking madilim na kulungan nang hindi nakikita habang ang liwanag na nagdadala ng kamatayan ay ilang hakbang na lamang mula sa amin. Ang matalim na sinag ng flashlight ay tila isang nagliliyab na espada na humihiwas sa kadiliman ng aming hardin. Wala na akong oras para mag-isip. Sa isang iglap, binitiwan ko ang kamay ni Tito Leandro at itinulak ko siya patungo sa makapal na halamanan sa likuran ng puno ng mangga. Bago pa man dumapo ang liwanag sa aming pwesto, itinapon ko ang aking sarili sa putikan. Ginamit ko ang aking mga kuko upang hukayin ang basang lupa. Ipinahid ko ang malapot na putik sa aking mukha, sa aking buhok, at sa aking manipis na bestida. Nang tuluyang tumama ang liwanag ng flashlight sa aking katawan, nagsimula akong tumawa ng malakas, isang tawang walang katinuan, isang tawang nagtatago ng aking panginginig. Ginto. Nakahanap ako ng ginto para kay Papa. Sigawok ko habang iwinawasiwas ang aking mga kamay na puno ng dumi. Ang gwardiya ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa matinding pandidiri nang makita ang aking kalagayan. Ang kanyang baril na nakahanda na para sa isang nanghihimasok ay ibinaba niya ng mapagtanto kung sino ang nasa kanyang harapan. Diyos ko, Ma'am Bella, anong ginagawa ninyo rito sa labas? Ang dumi-dumi ninyo! Wika ng gwardiya habang pilit na iniiwas ang kanyang uniforme sa aking mga nakabukang kamay. Hindi ko siya sinagot. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-ungol at pag-iyak na tila isang mabangis na hayop na nawalan ng pugad.
Pilit niya akong hinila patayo, hawak ang aking braso ng mahigpit at kinaladkad pabalik sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang ko palayo, sa puno ng mangga, isang tahimik na panalangin ang inialay ko para sa ligtas na pag-alis ni Tito Leandro. Ang aking maskara ay muling sumagip sa aming mga buhay. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nagising sa isang magarbong paghahanda. Mula sa aking maliit at maalikabok na silid, nalalanghap ko ang amoy ng luma at inaamag na kahoy na humahalo sa ihinang daga sa sulok. Ang impyernong ito ang naging mundo ko. Ngunit mula sa ibaba, umaakyat ang halimuyak ng mga mamahaling truffle, inihaw na karne, at matapang na amoy ng imported na alak. Ang kaibahan ng aking kalagayan sa karangyaan sa labas ng aking pinto ay isang malinaw na sampal ng aking kapalaran. Nagpapatuloy ang buhay nila, nagdiriwang sila, habang ako ay unti-unting nabubulok. Ang tunog ng pagpihit at ng seradura ay nagpabalik sa akin sa realidad. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Sienna. Nakasuot siya ng isang kumikinang na pulang gown na humahapit sa kanyang katawan. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang kwintas na diamante na ipinamana sa akin ng aking ina. Ang bawat kislap ng batong iyon ay tila sumusugat sa aking mga paningin. "Bumangon ka riyan, Bella!" Utos niya. Ang boses ay puno ng pag-uyam. Inihagis niya sa aking paanan ang isang lumang uniforme ng katulong na maluwag at kupas na ang kulay. May malaking party si Marco ngayon sa baba. Nandoon ang lahat ng board of directors ng Illustre Group at ang mga elitista ng Maynila. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang ka naman. Tutal wala ka ng silbi sa kama at sa kumpanya. Baka sakaling marunong ka pang magbitbit ng tray ng alak. Gusto kong dumura sa kanyang paanan. Gusto kong sabihin na ang kumpanyang ipinagdiriwang nila ay itinayo ng dugo ng aking ama at ang mga bisitang pinakakain nila ay binabayaran ng sarili kong pera. Nang magsimula ang kumpanya ni Marco na bumagsak 5 taon na ang nakalilipas, ipinagbili ko ang aking mga personal na ari-arian para lang isalba ang kanyang pangalan. Ako ang nagpuyat gabi-gabi para ayusin ang kanyang mga papeles habang siya ay mahimbing na natutulog. At ngayon, gagawin nila akong alipin sa sarili kong kaharian? Ngunit pinanatili kong blangko ang aking mga mata. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang lumang damit, at isinuot ito sa ibabaw ng aking nanginginig na katawan. Nang ilabas nila ako patungo sa Grand Hall, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng mga bisita. Ang marahang pag-uumpugan ng mga kristal na kopa ay biglang napawi. Ang musika mula sa grand piano ay tila naging isang malungkot na himig. Nakita ko ang daan-daang matang nakatitig sa akin. Mga matang dati ay puno ng paggalang nung ako pa ang inaasahang magmamana ng imperyo ng mga ilustre. Ngayon ay puno ng awa at pagkasuklam. "Oh my God, is that Bella?" Ang laki ng ipinayat niya. Mukha siyang taong grasa. Bulong ng isang ginang na dati ay nagmamakaawa sa akin para sa mga donasyon sa kanyang charity. Kawawa naman si Marco. Napakabuti niyang asawa para alagaan pa rin ang baliw na yan sa sarili niyang bahay. Kung ibang lalaki iyan, matagal na siyang ipinasok sa mental asylum. Sagot ng isa pa, ang kanilang mga boses ay tila pugad ng mga bubuyog na umiikot sa aking pandinig. Nagpupuyos ang aking damdamin. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kanila ang katotohanan na ang mabuting asawa na tinitingala nila ay isang mamamatay tao. Na ang lalaking nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang pasadyang tuxedo at may hawak na baso ng champagne ay isang ahas na lumason sa aking ama. Lumapit sa akin si Marco. Ang kanyang nangiti ay nakakabulag sa mga bisita, ngunit para sa akin, ito ay ang pangil ng isang demonyo. Inakbayan niya ako, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa aking balikat. "Ladies and gentlemen," panimula ni Marco, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong mansyon.
Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Alam kong nagugulat kayo sa presensya ng aking mahal na asawa. Ang mga doktor ay nawalan na ng pag-asa sa kanyang pag-iisip. Ngunit bilang kanyang asawa, hindi ko siya maaaring talikuran. Dito siya sa piling ko mananatili. Isang mainit na palakpakan ang namayani sa paligid. Ang mga tao ay naantig sa kanyang kasinungalingan. Nakita ko si Doña Imelda sa isang sulok, nakangisi habang humihigop ng kanyang alak. Ngunit ang kumpanya ay kailangang magpatuloy. Patuloy ni Marco. Ang tono ay naging seryoso. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula kay Sienna at inilapag ito sa ibabaw ng mahabang mesa. Upang maprotektahan ang pamana ng yumaong Don Roberto at upang masiguro ang kinabukasan ng aming anak na si Paulo, kailangan kong tanggapin ang buong responsibilidad ng Illustre Group. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, bilang mga saksi, ililipat na sa aking pangalan ang lahat ng shares ng aking asawa. Nag-init ang sulok ng aking mga mata. Ito na ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang nakawin ang huling piraso ng aking kapangyarihan. Hinila ako ni Marco palapit sa mesa. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakasuka. Inilagay niya ang isang mamahaling fountain pen sa aking nanginginig na mga daliri. Si Sienna ay lumapit sa aking likuran. Ang kanyang matatalim na kuko ay bumaon sa aking braso. Isang tahimik na pagbabanta. Pirman mo na, mahal ko. Malambing na bulong ni Marco sa aking tainga. Ngunit ang kanyang hawak sa aking pulso ay napakahigpit na tila dudurugin nito ang aking mga buto. Isulat mo ang pangalan mo at matatapos na ang paghihirap mo. Tinitigan ko ang puting papel. Ang dokumentong magtatanggal sa akin ng lahat ng karapatan bilang isang ilustre. Nakatingin ang lahat ng Board of Directors. Nakatingin si Doña Imelda. Nakatingin si Sienna. Nakatingin si Marco, ang lalaking sumira sa aking buhay. Ang malamig na dulo ng panulat ay dumampi sa papel. Isang maliit na patak ng itim na tinta ang kumalat sa puting pahina, tila isang patak ng aking sariling dugo. Ang aking puso ay pumipintig ng napakalakas, tila sasabog ang aking dibdib sa matinding pag-aalinlangan. Kung pipirma ako, mawawala ang buong kumpanya ni Papa. Mawawalan ako ng kalasag. Ngunit kung hindi ako pipirma at lalaban ako ngayon, malalantad ang aking pagpapanggap. Malalaman nilang buo ang aking pag-iisip. At baka bukas, magising na lang ako sa isang bagong hamon sa buhay, tulad ng mga pagsubok na dinaanan ng aking ama. Walang makakatakas kay Paulo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hinihintay ang bawat galaw ko. Tumingala ako at tinitigan ang mga mata ni Marco. Ang kislap ng tagumpay ay nagniningning sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong inilapat ang bigat ng aking kamay sa panulat. Ang malamig na dulo ng panulat ay dumampi sa papel. Nakatitig ako sa itim na tinta na unti-unting kumakalat sa puting pahina ng dokumento. Isang pirma ko lang at tuluyan nang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Naramdaman ko ang lalong paghigpit ng hawak ni Marco sa aking pulso. Tila isang ahas na pumulupot at naghihintay na tuklawin ang kanyang biktima. Nakatingin ang lahat. Ang bawat paghinga ng mga matataas na panauhin sa loob ng Grand Hall ay tila huminto sa pag-asam. Dahan-dahan, itinulak ko ang panulat. Ngunit sa halip na isulat ang letrang I para sa Isabela, bigla kong pinatigas ang aking kamay. Ibinuhos ko ang buong lakas ng aking galit, ang lahat ng pighati mula nang magising ako sa malamig na ospital, at marahas kong ikinuskos ang matulis na dulo ng mamahaling fountain pen sa ibabaw ng papel. Narinig ng lahat ang malakas na pagkapunit ng makapal na dokumento. Umagos ang itim na tinta sa mahabang mesa, dumungis sa puting tela at sa makintab na manggas ng tuxedo ni Marco. Bago pa man siya makapagsalita, nagsimula akong tumawa ng malakas at walang kontrol. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, nagpatayo sa mga balahibo ng bawat bisitang naroroon. Inikot ko ang panulat.
Gumuhit ng mga walang kwentang bilog at linya sa punit-punit na papel na tila isang batang naglalaro sa putikan. Ginto! Ang daming ginto ni Papa! Sigaw ko. Ang boses ko ay sinadyang gawing garalgal at puno ng kabaliwan. Inangat ko ang aking mukha, tinitigan ang mga matang ng lalaki sa gulat at itinuro ang direksyon ng bintana. Sa ilalim ng itim na lupa, sa Santa Clara, itinago ni Papa ang bilyon-bilyon, ang nakabaong yaman sa inabando ng minahan. Akin iyon. Kukunin ko ang ginto. Namutla ang mukha ni Marco. Ang kanyang maamong maskara sa harap ng mga bisita ay panandaliang nahulog. Napalitan ng matinding pagkabigla at pagkayamot. Marahas niyang inagaw ang panulat mula sa aking nanginginig na mga kamay. Lumapit si Sienna. Ang kanyang kilay ay salubong na salubong. Bakas ang pandidiri habang pinapagpagan ang maliliit na patak ng tinta na tumalsik sa kanyang pulang damit. Ano ba ang ginagawa mo, Bella? Bulong ni Marco sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Pilit na pinapanatiling mahina ang boses upang hindi marinig ng mga board of directors na ngayon ay nagbubulungan na. Patawad sa inyong lahat. Nakangiting wika ni Marco sa mga panauhin, bagaman nakikita ko ang panginginig ng kanyang panga sa matinding galit. Masyadong napagod ang aking asawa. Ang kanyang kalagayan ay hindi pa rin matatag. Ipagpabukas na lamang natin ang pagpirma ng mga papeles. Manang Rosa, dalhin mo na siya sa itaas. Kinaladkad ako palayo sa bulwagan. Patuloy ako sa pag-ungol at pagtawa. Habang hinihila nila ako paakyat ng hagdan, inuulit-ulit ang mga salitang Santa Clara at itim na ginto. Ngunit sa pagtalikod ko sa kanila, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pain ay naihulog na. Nakita ko ang pagkinang sa mga mata ni Marco bago ako tuluyang makalayo. Kilala ko ang asawa ko. Higit sa kanyang ambisyon na maging tagapamahala ng Illustre Group, ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang walang hanggang kasakiman. Nang maikulong na ako, pabalik sa aking madilim na silid, dumapa ako sa malamig na sahig. Kinuha ko ang lumang cellphone na itinago ni Manang Rosa sa ilalim ng sahig. Sa tulong ng manipis na liwanag mula sa labas ng bintana, mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Attorney Leandro. Kinagat na niya ang pain, Tito. Binanggit ko ang Santa Clara. Simulan niyo na ang pagbuo ng Dummy Corporation. Gawin ninyong kapani-paniwala ang mga pekeng dokumento ng minahan. Ang Santa Clara ay isang lumang lupain na matagal nang ibinenta ng aking ama dahil wala itong pakinabang. Ngunit walang nakakaalam noon, maliban sa aming pamilya at kay Attorney Leandro. Kung titingnan ng isang sakim na tulad ni Marco, iisipin niyang may lihim na dahilan kung bakit pilit na ibinaon sa limot ni Papa ang lugar na yon. Ang utak ng isang kawatan ay laging naghihinala ng kayamanan sa bawat lihim. Lumipas ang ilang gabi. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang nakabibinging musika. Palagi kong naririnig ang nagtatalong mga boses mula sa opisina ni Marco sa kabilang kwarto. Sa bawat pagkakataon na tulog na ang buong bahay, gumagapang ako patungo sa pader na naghihiwalay sa aming mga silid. Itinidikit ang aking tainga sa malamig na semento upang pakinggan ang kanilang mga plano. Nabaliw na talaga siya, Marco. Wala nang pag-asang gumaling ang utak niyan. Itapon na natin siya sa mental hospital. Bukas na bukas din. Matinis na sigaw ni Sienna. Ang pagkaubos ng kanyang pasensya ay halatang halata. Huwag kang magmadali, Sienna. Seryosong sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay may dalang kakaibang pag-asa. May pinaimbestigahan ako sa mga tao ko. Ang Santa Clara, ang lugar na laging inuungol ng baliw na yan. May nahanap silang mga lumang geological scan na nagpapakitang may malaking deposito ng mineral sa ilalim ng lupang iyon. At may isang foreign mining company na kasalukuyang nag-aalok na bilhin ang mining rights doon sa napakalaking halaga. Napapikit ako sa labis na tuwa. Ang pekeng dayuhang kumpanya
At ang mga huwad na dokumento ay eksaktong inayos ni Attorney Leandro para saluhin ang investigasyon ni Marco. Napakabilis niyang nahulog sa aming patibong. Pero Marco, para mabili natin ang rights na yon bago makuha ng mga dayuhan, kailangan natin ng malaking cash. Wala nang sapat na liquid funds ang kumpanya dahil sa mga utang mo. Pag-aalinlangan ni Sienna. Natahimik si Marco ng ilang sandali. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Gagamitin natin ang emergency reserve funds ng Illustre Group, mariing wika ni Marco. Gagawa ako ng pekeng resolution. Kapag nakuha ko ang minahan sa Santa Clara at naibenta ko sa mga dayuhan ng triple ang halaga, babayaran ko ang kinuha ko bago pa man malaman ng board of directors. Wala silang magagawa kapag nagdala ako ng bilyon-bilyon sa mesa. Napasinghap si Sienna, halatang takot, ngunit nasilaw din sa pangako ng yaman. Ang emergency reserve funds ay ang dugo na bumubuhay sa buong kumpanya. Kapag nawala ito at walang kapalit, babagsak ang buong imperyo ng Illustre sa loob ng ilang linggo. Kinabukasan ng hapon, habang ako ay nakaupo sa aking wheelchair at nagpapanggap na nagbibilang ng mga langgam sa hardin, dumating ang saksakyan ni Marco. Bumaba siya na may suot na napakalapad ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan at pag-aakalang nalinlang niya ang mundo. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang itim na briefcase. Palihim akong sumulyap sa kanya nang magkasalubong ang aming mga paningin. Tumingin siya sa akin nang may pagkaawa at pagmamalaki. Salamat sa mga katangahan mo, Bella. Bulong ni Marco habang dumadaan sa aking harapan. Kahit sira na ang utak mo, naging kapaki-pakinabang pa rin ang mga alaala mo. Pagkatapos kong makuha ang pera sa Santa Clara, sisiguraduhin kong sa pinakamagandang asylum kita ipapatapon. Nanatili akong nakatitig sa kawalan, ngunit sa ilalim ng aking maluwag na damit, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa labis na kaligayahan. Wala siyang kamalay-malay na ang kontratang pinirmahan niya kaninang umaga para ipasok ang lahat ng pera ng kumpanya sa Santa Clara ay direktang mapupunta sa isang offshore account na kontrolado ni Attorney Leandro. Inubos niya ang natitirang hininga ng kumpanya para sa isang minahan na walang ibang laman, kundi hangin at alikabok. Ang lalaking pumatay sa aking ama ay siya mismong naghukay ng sarili niyang libingan gamit ang sarili niyang kasakiman. Pumasok si Marco sa mansyon upang ipagdiwang ang kanyang nalalapit na tagumpay kasama si Sienna. Wala silang kaalam-alam na sa mga susunod na araw, ang buong bangko at ang lupon ng mga direktor ay maghahanap ng bilyon-bilyong pisong bigla na lamang naglaho na parang bula. Ngunit ang aking tagumpay ay sandaling naputol. Mula sa itaas ng balkonahe, narinig ko ang isang matalim na boses. Si Doña Imelda, nakatayo siya doon, nakatingin ng direkta sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumusuri, tila nagdududa. Nakita niya ba ang lihim ng ngiti sa aking mga labi? Narinig niya ba ang pagbagsak ng patibong? Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng nakakatakot na tunog sa bawat pagtama nito sa sahig. Papalapit sa aking kinaroroonan nang may hawak na isang pamilyar na bagay, ang lumang cellphone na ginagamit ko sa pag-text kay Tito Leandro. Ang bawat pagtama ng tungkod ni Doña Imelda sa semento ay tila isang mabagal na pintig ng kaba na dumarating sa aking pandinig. Huminto siya sa mismong harapan ng aking wheelchair. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino mula sa papalubog na araw. Iwinasiwas niya sa aking harapan ang maliit na cellphone, ang tanging tulay ko sa labas, ang tanging pag-asa ko para sa katarungan. Ano ito, Bella? Ang tanong niya. Ang boses ay tila gasgas na plaka na puno ng pagduda. Nakita ito ng isa sa mga katulong sa ilalim ng iyong unan. Simula kailan pa natutong gumamit ng teknolohiya, ang isang tulad mong wala na sa sariling isip. Nanlamig ang aking mga daliri. Alam kong sa isang maling galaw, ang lahat ng aking pinaghirapan
ay maglalaho na parang usok. Ngunit sa halip na matakot, mabilis kong hinablot ang cellphone mula sa kanyang kamay. Nagsimula akong tumawa ng malakas, isang tawang puno ng kagalakan na tila isang bata na nakakuha ng bagong laruan. Itinapat ko ang cellphone sa aking tainga, kahit na patay ang screen nito, at nagsimulang makipag-usap sa hangin. Hello? Papa? Opo, Papa. Maraming kumikinang na bato rito. Sabi ng mahiwagang kahon. Bibigyan tayo ng maraming candy. Sigaw ko habang niyayakap ang cellphone sa aking dibdib. Pinatulo ko ang aking laway sa gilid ng aking labi at tumingin kay Doña Imelda nang may nanlalaking mga mata. Gusto mo rin ba ng candy? Matandang bruha. Sabi ni Papa, bawal ang masasamang tao sa kaharian ng candy. Nandidiring umatras si Doña Imelda. Ang kanyang hinala ay napalitan ng matinding pagkayamot. Kadiri, Marco. Marco, halika rito. Sigaw niya habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling bestida na tila nahawaan ng isang nakamamatay na sakit. Mabilis na lumabas si Marco mula sa pinto ng mansyon. Bakas sa kanyang mukha ang pagod mula sa pakikipag-usap sa mga bangko. Ano na naman ba yun, Ma? Marami akong ginagawa. Tingnan mo ang asawa mo. Namumulot ng basura sa kung saan-saan at kinakausap ang sirang cellphone na yan. Sinabi ko na sa'yo, hindi ligtas ang baliw na yan dito. Galit na wika ng matanda. Lumapit si Marco sa akin. Tinitigan niya ang cellphone na hawak ko. Isang lumang modelo na halatang itinapon na ng kung sino. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa kanya, isa lamang itong karagdagang patunay na ang kanyang asawa ay tuluyan na ngang naging isang basura. Hayaan mo na siya, Ma. Basura lang iyan. Hayaan mong paglaruan niya. Sabi ni Marco bago ako tinalikuran. Mas malaki ang problema natin. Kailangan kong ilipat ang huling pondo ng Illustre Group sa account ng Santa Clara bukas. Iyon ang priority natin ngayon. Nang makapasok na sila sa loob, unti-unti kong ibinaba ang cellphone. Ang aking puso ay tumitibok pa rin ng mabilis, tila isang tambol. Nakatatapos lang ng isang matinding labanan. Salamat sa Diyos. Ang kanilang labis na paghamak sa akin ang naging pinakamalakas kong depensa. Kinagabihan, ang tensyon sa pagitan ni Marco at Sienna ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat. Habang nakaupo ako sa madilim na sulok ng balkonahe, narinig ko ang kanilang mainit na pagtatalo sa loob ng silid. Ginamit ko ang aking pakinig upang hanapin ang butas sa kanilang alyansa. Marco, bakit kailangang sa pangalan mo lang ang account sa Switzerland? Tanong ni Sienna. Ang boses ay puno ng selos at pagduda. Kasama mo ako sa pagpaplano nito mula sa simula. Pinatay natin ang matanda. Sinira natin si Bella. Tapos ngayon, itatago mo ang pera sa isang account na hindi ko ma-access? Sienna, darling, para ito sa seguridad nating dalawa. Malambing na sagot ni Marco, ngunit ramdam ko ang lamig sa kanyang tinig. Kapag natapos na ang transaction sa Santa Clara, lilipad tayo paalis ng bansa. Hindi ba't yun naman ang pangarap natin? Pangarap mo o pangarap nating dalawa? Ganti ni Sienna. Nakita ko ang ticket sa drawer mo, Marco. Isang ticket lang ang binili mo patungong Madrid. Isang tao lang. Iiwan mo ako rito, no? Iiwan mo ako para harapin ang lahat ng kasalanang ginawa natin habang nagpapakasasaka sa yaman ng mga ilustre. Narinig ko ang marahas na tunog ng isang sampal. Ang katahimikan na sumunod ay tila mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Pinakawalan ko ang isang tahimik na buntong hininga. Ang mist of distrust na itinanim namin ni Attorney Leandro ay nagsisimula ng mamunga. Ang sadyang paglalagay ng pekeng flight booking sa drawer ni Marco, isang booking na tanging pangalan lang niya ang nakasulat, ay gumana ng perpekto. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan, Sienna, banta ni Marco. Ang boses ay mababa at mapanganib. Kung wala ako, nandoon ka pa rin sa kalsada at namamalimos ng trabaho.
Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng alahas na suot mo ngayon. Narinig ko ang paghagulgol ni Sienna at ang marahas na pagsara ng pinto. Ilang sandali pa, nakita ko si Sienna na lumabas sa hardin, umiiyak habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na handang manunog ng kahit na ano. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa hagdanan, iniiwasan ang anumang tunog na makakakuha ng atensyon. Pumasok ako sa opisina ni Marco, ang silid, na naging saksi sa lahat ng kanyang mga krimen. Alam ko ang password ng kanyang vault. Ito ang petsa ng aming kasal. Ang petsang inakala kong simula ng aking kaligayahan, ngunit simula pala ng aking impyerno. Pagbukas ng vault, hindi pera ang hinanap ko. Kinuha ko ang isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. Inilabas ko ang isang pekeng dokumento na inihanda ni Attorney Leandro, isang termination of partnership na nagsasabing si Sienna ay ititiwalag sa kumpanya at kakasuhan ng embezzlement upang gawing scapegoat sa oras na sumabog ang anomalya sa Illustre Group. Ang dokumento ay may pekeng pirma ni Marco. Maingat kong iniwan ang folder na ito sa ibabaw ng mesa ni Marco, sa lugar na siguradong makikita ni Sienna kapag bumalik siya para maglinis o maghalughog. Bumalik ako sa aking silid at humiga sa malamig na sahig. Tinitigan ko ang larawan ni Papa na nakatago sa loob ng aking damit. "Kaunti na lang, Papa," bulong ko sa dilim. Hahayaan ko silang ubusin ang isa't isa. Kinaumagahan, isang matinis na tili ang yumanig sa buong mansyon. Hindi yun tili ng takot, kundi tili ng isang taong nalinlang at handang pumatay. Narinig ko ang mabilis na mga yabag ni Sienna patungo sa kwarto ni Marco. "Traidor! Hayop ka, Marco Valderrama!" Sigaw ni Sienna. Mula sa aking pintuan, nakita ko si Sienna na lumabas mula sa opisina ni Marco. Hawak ang folder na iniwan ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Sa halip na lumapit kay Marco, dire-diretso siyang naglakad patungo sa vault at kinuha ang isang itim na USB, ang USB na naglalaman ng lahat ng lihim na usapan at bank transfers ni Marco. "Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo," bulong ni Sienna habang mabilis na isinisilid ang USB sa kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, nakatayo na roon si Marco, hawak ang isang baril na nakaturo ng direkta sa dibdib ni Sienna. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang bato na walang buhay. "Ibaba mo ang bag na yan, Sienna. Huwag mong sagarin ang pasensya ko kung ayaw mong dito na magtapos ang maliligayang araw mo." Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng isang sementeryo. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng banta. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aking silid, nakikita ko ang anino nila sa pasilyo. Ang mekanikal na tunog ng pag-alsa ng martilyo ng baril ni Marco ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. "Marco, baliw ka na. Akala mo ba hindi ko alam ang balak mo?" Ang histerikong sigaw ni Sienna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. "Nabasa ko ang mga papeles. Ipapako mo sa akin ang lahat ng utang at nakaw na pera ng Illustre Group habang ikaw ay lalakad palayo ng malinis? Hindi ako papayag. Hawak ko ang USB na ito. Kapag may nangyari sa akin, automatikong magpapadala ang files na ito sa mga awtoridad." "Akala mo ba ay natatakot ako sa mga banta mo?" Ang mahinahong tugon ni Marco habang dahan-dahang humahakbang palapit sa kanya. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang hamak na sekretaryang may record ng pagnanakaw o ang iginagalang na asawa ng isang ilustre? "Ibigay mo sa akin ang bag, Sienna. Huwag mong pilitin ang kamay ko." Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang dalawang ahas ay unti-unti nang nilalamon ng isa't isa. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Ngunit ang panganib
ay mas malapit kaysa sa inaasahan ko. Kung magpapaputok si Marco, ang buong mansyon ay magigising at ang aking plano ay maaaring mabulabog. Marco? Sienna, ano ang ingay ito sa gitna ng gabi? Ang matalim na boses ni Doña Imelda ay pumutol sa tensyon. Lumabas ang matanda mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang mamahaling robe, ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot. Itago mo ang baril na yan, Marco. Gusto mo bang madamay ang pangalan natin sa isang iskandalo? Ma, kinuha niya ang mahahalagang dokumento ng kumpanya. Katwiran ni Marco. Bagaman ibinaba niya ang kanyang armas, ngunit hindi pa rin ito tuluyang itinatago. Ibigay mo ang bag, Sienna. Utos ni Doña Imelda ng may awtoridad. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Marco, dalhin mo siya sa opisina. Doon ninyo ayusin ang usapan ninyo nang walang nakakarinig. Habang kinaladkad ni Marco si Sienna patungo sa opisina sa ibaba, narinig ko ang marahas na pagbagsak ng pinto. Ito na ang sandali ko. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa kanilang pagtatalo, kailangan kong gawin ang ipinag-utos ni Papa sa kanyang huling sulat. Dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang aking hininga ay mababaw. Pinapakiramdaman ng bawat kaluskos ng mga katulong na natutulog sa kabilang panig ng mansyon. Nakarating ako sa tapat ng library ni Papa. Ang silid na matagal nang ipinagbabawal na pasukin ni Marco dahil doon daw ay nananahan ang malungkot na alaala. Ang pinto ay nakakandado, ngunit alam ko kung nasaan ang susi. Sa loob ng paso ng halaman sa gilid ng pinto, kinapa ko ang ilalim ng lupa hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bakal. Sa isang dahan-dahang pagpihit, bumukas ang pinto ng walang anumang ingay. Amoy ng lumang papel, tabako, at alikabok ang sumalubong sa akin. Ito ang santuwaryo ni Papa. Tila naramdaman ko ang kanyang presensya sa dilim, ang kanyang mainit na haplos sa aking balikat na nagbibigay sa akin ng lakas. Nagtungo ako sa gitna ng silid, sa ilalim ng malaking lamesang gawa sa mahogany, gamit ang isang maliit na kutsilyo na itinago ko mula sa aking pagkain kanina. Sinimulan kong kayurin ang gilid ng sahig na kahoy. Pagkatapos ng ilang minutong pagsisikap, naramdaman ko ang pag-angat ng isang tabla. Sa ilalim nito, nakabalot sa isang itim na tela, ay ang itim na notebook na binanggit ni Papa. Nang buksan ko ang unang pahina, ang mga luha ay muling pumatak sa aking mga pisngi. Ang sulat ni kamay ni Papa ay naroon, malinis at puno ng pagmamahal. Ngunit ang nilalaman ay punong-puno ng pait. 14 ng Mayo, ang basa ko sa aking isipan. Ngayong araw ko napatunayan na ang mga gamot na ibinibigay ni Marco ay hindi para sa aking puso. Ito ay lason. Unti-unti niyang pinapahina ang aking katawan habang nilulustay niya ang pondo ng kumpanya. Bella anak, kung sakaling hindi na ako umabot sa paggising mo, alamin mong ang aksidente mo sa kotse ay hindi isang pagkakataon. Nakita ko ang isang mekaniko na binayaran ni Marco sa gabing iyon. Patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan. Ang aking buong pagkatao ay tila nayanig. Hindi lang ang pagtatangka sa aking buhay, kundi ang katotohanan na alam ni Papa ang lahat bago siya namatay. At wala siyang magawa dahil sa kanyang panghihina. Ang notebook na ito ay naglalaman ng mga petsa, mga pangalan ng mga taong binayaran ni Marco, at ang mga bank account kung saan nanggaling ang perang pampatay. Ngunit bago ko pa man maitago ang notebook sa loob ng aking damit, narinig ko ang marahang pagpihit ng hawakan ng pinto ng library. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga baliw, Bella. Ang boses ay hindi kay Marco, hindi rin kay Sienna. Ito ay ang boses ng isang taong matagal nang nagmamasid sa dilim. Ang gwardiyang nakahuli sa akin sa hardin noong isang gabi. Nakatayo siya sa pintuan, hawak ang isang flashlight na diretsyong nakatutok sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ano ang gagawin natin ngayon?
Ang tanong niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumubunot ng radyo sa kanyang baywang. Sasabihin ko ba kay Sir Marco na ang kanyang reyna ay abala sa paghahalughog ng mga lihim? Ang aking mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Narito na ang katotohanan sa aking mga kamay, ngunit ang kalayaan ay tila muling lumalayo. Bakit sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag, laging may aninong pilit na humihila sa akin pabalik sa dilim? Ganito na lang ba ang kapalaran ko? Ang mahanap ang katotohanan, sa sandaling mawawala rin ito sa akin. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang mata ng Diyos na humuhusga sa aking bawat galaw sa gitna ng madilim na library. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang yakap ang itim na notebook sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng aking katapusan. Nakatitig sa akin si Gardo, ang gwardiyang matagal nang nagmamasid, at ang kanyang mukha ay nananatiling matigas na parang bato. Ma'am Bella, ang muling pagtawag niya, ang boses niya ay mababa at puno ng kakaibang emosyon. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa mansyong ito simula nang mawala si Don Roberto. Inasahan kong sisigaw siya. Inasahan kong tatawagin niya si Marco para ipagkanulo ako. Ngunit sa halip na gawin niyon, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang flashlight at pinatay ang matalim na liwanag. Sa gitna ng muling paglamon ng dilim sa silid, lumapit siya sa akin ng may pag-iingat. Tila natatakot na baka bigla akong maglaho. Hindi ako ang kalaban mo, ma'am. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at katapatan. Ang tatay mo. Si Don Roberto ang nagpaaral sa mga anak ko. Siya ang nagligtas sa pamilya ko noong wala kaming makain. Nanatili ako rito hindi para kay Marco, kundi para bantayan ka. Naghintay ako na magising ka, ma'am. Naghintay ako na bumalik ang tunay na Bella. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang umagos sa aking mga pisngi. Sa gitna ng impyernong ito, sa gitna ng mga taong gustong pumatay sa akin, may isa pa palang kaluluwang nananatiling tapat sa alaala ng aking ama. Ang utang na loob na itinanim ni Papa ay naging isang matibay na haligi na sumasagip sa akin ngayon. Gardo, salamat. Ang tanging naisagot ko habang mahigpit na hawak ang notebook. Kailangan kong makaalis dito. Bukas ang huling laban. Bukas ang huling pagkakataon para mabawi ang lahat. Ma'am, mag-ingat ka. Si Marco ay tila isang sugatang hayop ngayon. Galit na galit siya dahil sa pagkawala ng pondo ng kumpanya. Babala ni Gardo habang binubuksan ang pinto para sa aking pagtakas. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala rito. Mabilis akong bumalik sa aking madilim na silid. Tila isang aninong lumulusot sa mga siwang ng mansyon. Hindi ako nakatulog. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Nang sumikat ang araw, ang buong bahay ay binalot ng isang mabigat na tensyon. Alam kong darating ang oras na ito. Ang araw ng board meeting para sa Illustre Group. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng aking pinto. Si Doña Imelda ang pumasok. Kasunod si Sienna na may mapupulang mata. Bakas ng kanilang away ni Marco kagabi. Ngunit ngayon, tila nagkaisa silang muli sa iisang layunin. Ang tapusin ako. Bihisan niyo ang baliw na yan. Utos ni Doña Imelda sa mga katulong. Dalhin niyo siya sa kumpanya. Kailangan nating ipakita sa mga directors na wala na siyang kakayahan para tuluyang maaprubahan ang pamumuno ni Marco. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko silang suotan ako ng isang simpleng puting bestida. Hinayaan ko silang ayusan ang aking buhok habang nananatiling blangko ang aking tingin. Sa loob ko, ang bawat panalangin ay iniaalay ko kay Papa at kay Paulo. Ang notebook ay ligtas na nakatago sa ilalim ng aking suot, nakadikit sa aking balat, nagbibigay ng kakaibang init sa aking nanginginig na katawan. Nang makarating kami sa gusali ng Illustre Group, ang amoy ng aircon at mamahaling pabango ay sumalubong sa akin. Ito ang kaharian ko.
Ito ang gusaling itinayo ng aking pamilya. Ngunit ngayon ay tila ako isang banyaga sa sarili kong tahanan. Inakay ako ni Marco patungo sa boardroom. Ang kanyang hawak sa aking braso ay tila isang bakal na kasing lamig ng kanyang puso. "Behave, Bella," bulong ni Marco sa aking tainga bago kami pumasok. "Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Paulo. Isang pirma mo lang ngayon at magiging malaya ka na sa mental hospital." Pagbukas ng pinto, nakita ko ang lahat ng board members. Seryoso ang kanilang mga muka. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong silid. Umupo si Marco sa gitna, ang pwesto ni Papa. Inilapag niya ang mga dokumento ng Santa Clara deal. Ang deal na alam kong magiging mitya ng kanyang pagbagsak. "Gentlemen," panimula ni Marco, ang boses ay puno ng pekeng kumpiyansa. "Gaya ng napagkasunduan, kailangan nating aprubahan ang paglilipat ng lahat ng assets para sa Santa Clara Project. Ang aking asawa, si Isabela, ay narito upang patunayan na siya ay hindi na may kakayahang humawak ng kumpanya." Tumayo ang isa sa mga pinakamatandang direktor, si Mr. Valdez, ang tapat na kaibigan ni Papa. "Marco, hindi kami pwedeng basta-basta pumirma. Maraming butas sa Santa Clara deal at kailangan naming makasiguro na ang kalagayan ni Isabela ay totoo." Lumingon si Marco sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bella, mahal ko, sabihin mo sa kanila, sino ang nasa harap mo? Sino ang asawa mo?" Lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Sienna sa kanyang bag sa gilid. Ramdam ko ang mapanuring tingin ni Doña Imelda. Ito na ang sandali. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi sa dilim nangyayari, kundi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng katotohanan. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Ang aking mga mata, na dati ay blanko at walang buhay, ay unti-unting nagkaroon ng kislap ng talino at kapangyarihan. Inayos ko ang aking pagkakaupo at tinitigan ng diretso si Marco sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila humuhukay sa kanyang kaluluwa. "Ang pangalan mo ay Marco Valderrama." Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matatag, walang bakas ng pagkabaliw. Ang lalaking pumasok sa pamilya ko bilang isang asawa, ngunit naging ahas na lumamon sa aking ama at sumira sa aking buhay. Ang tunog ng pagbagsak ng ballpen ni Marco sa lamesa ay tila isang putok ng baril sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa sementeryo. Inilabas ko ang itim na notebook mula sa aking damit at inilapag ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng notebook sa mahogany ay tila isang hatol na wala ng bawian. "Handa na ba kayong malaman ang katotohanan tungkol sa Santa Clara at tungkol sa pagkamatay ni Don Roberto Ilustre?" "Hindi maaari. Isang panaginip lang ito. Baliw ka pa rin, Bella. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Guni-guni lang ang lahat ng sinasabi niya." Ang boses ni Marco ay tila isang basag na kampana na pilit na umaalingaw-ngaw sa loob ng boardroom. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang at awtoridad ay nabahiran na ngayon ng malapot na pawis. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang inaabot ang itim na notebook sa ibabaw ng lamesa. Ngunit mabilis itong kinuha ni Mr. Valdez, na natili akong kalmado. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila nabuhay muli. Ang puting bestida na suot ko, na inakala nilang simbolo ng aking kahinaan, ay naging baluti ng aking muling pagsilang. Tinitigan ko si Marco ng may malamig na ngiti, isang ngiting hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang pusong nakahanap na ng hustisya. Ang katotohanan ay hindi isang guni-guni, Marco. Ang aking boses ay marahan ngunit tila kulog na dumudurog sa kanyang pagkatao.
Sa loob ng 5 buwan, hinayaan ninyo akong mabulok sa kadiliman. Inakala ninyong ang pananahimik ko ay tanda ng aking pagkatalo. Ngunit sa bawat araw na nakahiga ako, sa malamig na silid na yon, binibilang ko ang bawat kasalanan ninyo, ang bawat patak ng lason na ibinigay mo kay Papa, ang bawat piraso ng ari-arian na ninakaw mo sa akin. Lahat iyon ay nakasulat sa kasaysayan ng Illustre Group. Bumukas ang pinto ng boardroom nang may marahang tunog ng pagpihit ng bakal. Pumasok si Attorney Leandro, kasunod ang ilang mga unipormadong pulis at mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang masikip na hawla para kay Marco at sa kanyang mga kasama. Sir Marco Valderrama, panimula ni Attorney Leandro habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harap ng Board of Directors. Hawak na namin ang lahat ng bank records mula sa offshore accounts sa Switzerland. Napatunayan din ng aming forensic team na ang pondong inilipat mo para sa Santa Clara Project ay hindi napunta sa anumang minahan, kundi sa isang dummy account na ginamit mo sa paglalaban ng pera. At higit sa lahat, ang autopsy report ni Don Roberto ay muling binuksan sa tulong ng isang saksi mula sa loob ng mansyon. Napatingin ang lahat kay Sienna. Ang babaeng dati ay puno ng kislap at ginto, ay tila isang tuyong dahon na nanginginig sa takot. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang pagsisisi, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil nahuli siya. Wala akong kinalaman dito. Si Marco ang nag-utos ng lahat. Biglang sigaw ni Sienna, ang kanyang boses ay naging matinis sa desperasyon. Siya ang nagplano ng aksidente ni Bella. Siya ang bumili ng lason para sa matanda. Pilit niya lang akong isinama sa mga balak niya. Huwag niyo akong ikulong. Magsasabi ako ng totoo. Traitor! Ang marahas na sigaw ni Doña Imelda. Tumayo ang matanda at pilit na inabot ang mukha ni Sienna upang saktan ito. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Ang marangyang imahe ng pamilya, Valderrama, ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanilang pag-aaway ay tila isang labanan ng mga gutom na asong nagnanais na iligtas ang sariling balat. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng puot, na tila gusto akong sakalin sa gitna ng silid. Akala mo ba ay panalo ka na, Bella? Kahit ipakulong mo ako, wala ka ng kumpanya. Inubos ko na ang lahat. Wala nang natira sa Illustre Group, kundi ang pangalan. Isang maliit na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Nang aking paghihiganti ay hindi ang makita siyang nakapuso, kundi ang makita siyang nalinlang ng sarili niyang kasakiman. Iyan ang akala mo, Marco. Bulong ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang Santa Clara Project ay isang bitag na inihanda namin ni Attorney Leandro. Ang pondong inakala mong inilipat mo sa iyong account ay nananatiling ligtas sa isang trust fund sa ilalim ng pangalan ni Paolo. Ang pinirmahan mong kontrata, sang pag-amin ng krimen na nakabalat kayo bilang investment agreement. Wala kang nakuha, Marco. Kahit isang sentimo, wala. Napaupo si Marco sa kanyang upuan, tila isang lobong nawalan ng hangin. Ang kanyang buong mundo ay naglaho sa isang iglap. Ang kumpanyang pinatay niya para makuha. Ang yaman na pangarap niyang angkinin. Lahat iyon ay naging abo sa kanyang mga kamay. Nang dahan-dahan siyang piringan ng mga pulis, ang tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ito ang musika ng tagumpay, kundi ang musika ng katarungang matagal nang naantala. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas ng silid, lumapit sa akin si Marco. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Maaring nakuha mo ang kumpanya, Bella, pero nasaan ang anak mo? Sigurado ka bang ligtas si Paolo sa mga oras na ito? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang tagumpay na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng isang matinding takot na tila yelong dumadaloy sa aking mga ugat. Mabilis kong tiningnan si Doña Imelda
na sa kabila ng pag-aresto sa kanya ay nagawa pang ngumiti ng nakakaloko. Hanapin niyo ang anak ko. Nasaan si Paulo? Ang aking sigaw na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang aking cellphone ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang larawan ni Paulo na nakatali ang mga kamay at nakaupo sa loob ng isang abandonadong bodega kasama ang isang taong hindi ko inaasahan. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot nang makita ko ang larawan ni Paulo sa maliit na screen ng aking cellphone. Ang aking munting anghel, ang kaisa-isang dahilan kung bakit pinili kong mabuhay sa gitna ng impyerno, ay nakagapos at natatakot. Ang bawat hibla ng aking puting bestida ay tila naging isang masikip na kadena na sumasakal sa aking paghinga. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng boardroom, umalingaw-ngaw ang halakhak ni Marco. Isang halakhak na tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Habang hinihila siya ng mga pulis, lumingon siya sa akin ng may nanlilisik na mga mata. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang demonyong katuwaan. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya, Bella? Ang bulong niya, ang boses ay puno ng lason. Kung hindi ako magiging hari ng mga ilustre, sisiguraduhin kong wala ka ring uuwian. Ang huling utos ko sa aking tauhan ay simple lang. Kapag pumasok ako sa kulungan, ang anak mo ay susunod sa impyerno. Hayop ka, Marco! Ang aking sigaw na yumanig sa buong gusali. Gusto ko siyang saktan, gusto kong bawiin ang lahat ng sakit na idinulot niya, ngunit pinigilan ako ni Attorney Leandro. Ma'am Bella, huwag! Ang saway ng abogado. Kailangan nating hanapin si Paulo. Hawak na namin ang signal ng cellphone na ginamit sa pag-text. Malapit ito sa lumang warehouse ng pamilya sa labas ng lungsod. Hindi na ako nag-isip. Sa bawat segundo na lumilipas, tila nababawasan ang hininga ng aking anak. Tumakbo ako palabas ng boardroom, hindi alintana, ang mga matang nakatitig sa akin. Ang bawat hakbang ko sa marmol, na sahig ng Illustre Group, ay tila pagpunit sa aking sariling kaluluwa. Sa pintuan ng gusali, sinalubong ako ni Gardo, ang tapat na gwardiya ni Papa. Ma'am, sumakay na kayo. Alam ko ang shortcut patungo sa warehouse na yon, wika ni Gardo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang paglalakbay patungo sa warehouse ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luha ng aking ama na nagbababala sa akin. Nanalangin ako sa bawat sandali, humihingi ng isang himala na sana ay huwag saktan ng mga tauhan ni Marco ang aking anak. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng malapot na dugo. Ngunit wala itong kwenta kumpara sa takot na nararamdaman ko para kay Paulo. Nang makarating kami sa abandonadong warehouse, ang dilim ay tila isang kumot na bumabalot sa buong paligid. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy ay nanunuot sa aking pangamoy. Dahan-dahan kaming pumasok ni Gardo. Ang bawat tunog ng aming mga hakbang sa tuyong dahon at basag na salamin ay tila isang malakas na babala sa sino mang nagtatago sa loob. Sa dulo ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita ko siya. Si Paulo. Nakaupo siya sa isang lumang silya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling matatag. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang lalaking may hawak na kutsilyo, ang dating driver ni Marco na nananatiling tapat sa kanyang kasamanan. "Huwag kang lalapit, ma'am!" Sigaw ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Wala na akong pera. Wala na akong trabaho dahil sa ginawa mo kay Sir Marco. Kailangan ko ng pambayad sa utang ko o itutuloy ko ang utos niya." "Berto, pakinggan mo ako." Ang aking boses ay naging kalmado. Isang kalmadong nagmumula sa kapangyarihan ng isang ina. Dahan-dahan akong humakbang palapit, itinaas ko ang aking mga kamay upang ipakita
na wala akong armas. Si Marco ay wala ng kapangyarihan. Nakakulong na siya at wala siyang maibibigay sa iyo, kundi ang hatol ng kamatayan. Bitawan mo ang anak ko at sisiguraduhin kong hindi ka makukulong ng matagal. Tutulungan kita, Berto. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo ng dugo ng isang inosenteng bata. Nagsisinungaling ka. Ang bulyaw niya, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lahat kayong mayayaman, puro kayo kasinungalingan. Mama, ang mahinang tawag ni Paulo. Ang boses na yon ay nagbigay sa akin ng lakas ng 1,000 hukbo. Tumingin ka sa akin, Berto. Ang patuloy ko. Ang aking boses ay puno ng hiya at pag-asa. May pamilya ka rin, di ba? May anak ka rin na naghihintay sa'yo sa bahay? Gusto mo bang lumaki ang anak mo na ang ama ay isang mamamatay bata? Pakawalan mo si Paulo at bibigyan kita ng pagkakataong magsimulang muli. Ang pera ni Marco ay lason, Berto. Huwag kang maging biktima ng kanyang kasakiman. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa buong bodega. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Berto at ang mahinang hikbi ni Paulo. Dahan-dahang ibinaba ni Berto ang kutsilyo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila lahat ng bigat ng kanyang mga maling desisyon ay biglang nagparamdam sa kanya. Patawad, ma'am. Patawad. Ang kanyang garalgal na bulong bago niya tuluyang binitawan ang mga tali ni Paulo. Tumakbo si Paulo patungo sa akin. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Tila sinusubukan kong ipasok muli ang kanyang buong pagkatao sa aking dibdib upang maprotektahan siya habang buhay. Ang init ng kanyang maliliit na kamay sa aking leeg ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Ang katarungan ay tapos na at ang pagmamahal ay muling naghari. Pagkalipas ng 1 buwan, nakatayo ako sa balkonahe ng pinakamataas na palapag ng Illustre Group. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong Maynila. Ang kumpanya ay unti-unti nang bumabangon sa ilalim ng aking pamumuno. Ang lahat ng mga traidor ay nasa likod na ng rehas, kabilang si Marco, Siena at ang malupit na si Doña Imelda. Sila ay nagbabayad na ngayon sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata at sa bawat pighati ng aking ama. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humahawak sa aking palad. Si Paulo. Nakatingin siya sa akin ng may paghanga at pagmamahal. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng kislap ng isang batang alam na siya ay ligtas sa piling ng kanyang ina. Mama, titingnan po ba natin si Lolo Roberto sa sementeryo mamaya? Tanong ni Paulo. Oo, anak. Ang aking sagot habang hinahalikan ng kanyang noo. Sasabihin natin sa kanya na ang kanyang reyna ay nakatayo na muli, na ang kanyang pamana ay hindi na kailanman mababahiran ng kasamaan. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, walang bakas ng amoy ng ospital o ng matapang na pabango ni Siena. Ang bawat sugat sa aking puso ay nagsisimula na ring maghilom. Hindi dahil nakamit ko ang katarungan, kundi dahil natutunan kong ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumayo muli pagkatapos ng bawat pagbagsak. Ang Illustre Group ay hindi na lamang isang kumpanya ng pera. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang babaeng inakalang baliw, ngunit napatunayang mas matalino kaysa sa anumang demonyong humarap sa kanya. Ako si Isabela Illustre at ito ang aking muling pagsilang. Ang reyna ay nagbalik, hindi para maghari sa takot, kundi para maglingkod ng may pagmamahal at dangal. Ang malalamig na hampas ng alon sa pampang ng aming rest house sa Batangas ay tila isang banayad na haplos sa aking pagod na kaluluwa. Ang amoy ng maalat na dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng jasmine na nakatanim sa paligid ng balkonahe, ang paboritong scent ni Papa na muli naming ibinalik sa bawat sulok ng aming tahanan. Wala na ang amoy ng antiseptiko, wala na ang masangsang na pabango ng pagtataksil. Ang tanging nananatili
ay ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakalaya. Mama, tingnan niyo po ang nakuha kong kabibi. Ang ganda, di ba? Ang masayang sigaw ni Paulo habang tumatakbo patungo sa akin mula sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Wala na ang panginginig sa kanyang mga balikat. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Si Paulo ay muling naging isang bata. Masayahin, malaya, at puno ng pag-asa. Lumuhod ako upang salubungin siya ng isang mahigpit na yakap. Dinarama ko ang init ng kanyang maliit na katawan, ang tibok ng kanyang puso, na kasing lakas ng aking paninindigan. Napakaganda anak, itabi natin iyan sa iyong koleksyon. Bulong ko, habang hinahawi ang buhok sa kanyang noo. Naupo kami sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalawakan. Sa katahimikang ito, hindi ko maiwasang maalala ang balitang natanggap ko kaninang umaga mula kay Attorney Leandro. Si Marco ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay kay Papa at pagtatangka sa aking buhay. Ang lalaking dati ay hindi makalakad nang walang mamahaling sapatos ay nakakulong na ngayon sa isang maliit at mainit na selda, kasama ang kanyang pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Sienna naman, dahil sa kanyang pag-amin at pagiging saksi, ay nakatanggap ng mas maikling parusa, ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan. Ang yaman na pilit nilang ninakaw ay naglaho na parang bula. Naiwan silang dalawa na walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ang karma ay hindi natutulog. Dumarating ito sa tamang panahon, kasing bagsik ng isang unos. Mama, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Paulo habang nakatitig sa akin. Dahil masaya ako, anak. Masaya ako dahil kasama kita. At dahil alam kong binabantayan tayo ni Lolo Roberto mula sa itaas. Ang sagot ko habang nakatingala sa mga unang bituin na nagsisimulang magpakita. Inangat ko ang aking kamay at tinitigan ang aking mga daliri. Wala na ang puting bakas ng aking lumang wedding ring. Ang balat ko ay muling naging makinis, ngunit may mga maliliit na marka pa rin ng aking mga pinagdaanan. Mga huwad na pilat na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Hindi na ako ang Isabela na binuo ng pera ng mga ilustre. Ako na ang Isabela na binuo ng sarili kong apoy. Kinuha ko ang maliit na itim na notebook ni Papa mula sa aking bag. Marahan kong hinaplos ang bawat pahina nito bago ko ito ipinatong sa isang maliit na apoy na aming ginawa sa buhanginan. Pinanood ko ang bawat salita ng pait at sakit na unti-unting nilalamon ng apoy. Nagiging abo na tinatangay ng hangin patungo sa dagat. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ang notebook na ito ay hindi na kailangan pang itago dahil ang katotohanan ay nakaukit na sa aming mga puso. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para tawaging Reyna ang aking sarili. Ang Illustre Group ay muling nagniningning, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa dangal na muli kong ibinalik dito. Ang bawat empleyado, ang bawat pamilyang natutulungan ng aming kumpanya ay bahagi ng aking muling pagsilang. Halika na, Paolo. Oras na para maghapunan. Anyaya ko habang inaalok ang aking kamay sa aking anak. Habang naglalakad kami pabalik sa mansyon, lumingon ako sa huling pagkakataon sa dagat. Ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang dilim ay bahagi lamang ng gabi na naghahanda para sa isang panibagong umaga. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, sa dulo ng bawat ulan, palaging may bahaghari na naghihintay. At ngayon, habang hawak ko ang kamay ng aking anak, alam kong ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal sa sarili, sa anak, at sa buhay na muli kong binawi mula sa mga anino. Ang Reyna ay hindi na muling matutulog. Siya ay gising na gising, handang harapin ang bawat bukas ng may ngiti, dangal,
at walang hanggang pag-asa.